again, good afternoon po sa lahat. So, today, we will be discussing about adrenal gland disorders and also the hypo and hyperparathyroidism. Okay, so let's start with adrenal gland. So, ano nga ba yung adrenal gland natin? So, sabi natin, adrenal gland, sabi daw, structurally and functionally, two endocrine glands siya sa isa. Diba yung adrenal glands, makikita yan on top of your kidney. And your adrenal gland has two endocrine organ, which is your adrenal cortex and your adrenal medulla. Which is, kung titingnan natin dito sa picture, yung adrenal cortex and adrenal medulla natin. So, si medulla, siya yung nasa loob. While dun sa paligid ng adrenals natin or the adrenal gland is yung adrenal cortex. So, ano ba yung function ng dalawang yan? Ano ba yung ginagawa ng dalawang yan sa katawan natin? Diba? Sabi natin, your adrenal cortex produces three major groups of steroid hormones. Diba? Yung mga tinatawag natin na corticosteroids. So, there are three groups. We have your mineralocorticoids, glucocorticoids, and sex hormones. So, ano ginagawa ng mga yan? Sabi natin, the mineralocorticoids produces your aldosterone that regulates yung mga minerals like sodium and potassium. Also, responsible for renin, aldosterone, angiotensin reaction or yung RAAS system natin. Ibig sabihin yung pag-control, pag-conserve or pag-conserve ng water or pag-release ng water dun sa ating or ng fluids dun sa katawan natin. While the glucocorticoids consists of cortisone and cortisol, which is ano naman daw yung ginagawa niyan. So, may kinalaman din siya sa pagtaas ng blood glucose natin or yung hyperglycemia by inhibiting yung prostaglandins natin. And the sex hormones, which is your androgen for male and estrogen for female. So, yun po yung mga pinuproduce na hormones ng ating adrenal cortex. While in adrenal medulla, sabi dito, develops from a knot of nervous tissue. Diba? So, ano naman pinuproduce niya? So, it produces your catecholamines, which yung epinephrine, diba? Yung nagre-increase ng adrenaline natin, nagpapataas siya. While the norepinephrine or noradrenaline, diba? So, silang dalawa, sila yung nagre-regulate ng ating heart rate. Kung tataas, kung kailangan pataasin yung heart rate, yung BP kung tataas or bababa, the blood glucose, and also, it helps in dilate yung mga small passage dun sa lungs natin. Ibig sabihin, tumutulong din siya para mag-open up yung lungs. And when it comes to problem with adrenal glands, what we have, meron tayong tinatawag na pheochromocytoma. Diba? Si pheochromocytoma, diba sabi natin, yung adrenal glands is located or can be found on top of your kidney. Which is, ito po yun, yung nasa taas na yan. And sabi natin, sa pheochromocytoma, ano daw yung nangyayari dyan? There is a, growth ng, tumor dun sa mismong adrenal glands ni patient. Sabi daw, it is a rare tumor that grows in adrenal glands, originate from chromaffin cells or dun sa medulla. So, simula sa may loob, papalabas. And sabi dito, most often, the tumor is not cancer. Pero, it hinders the function of your adrenal glands. Or, nagkakaroon ng problem sa function si adrenal glands because of that tumor. So, usually, it grow only in one adrenal gland. So, pwedeng sa left or pwedeng sa right. So, peak incidence is between 40 years old and 50 years old of age, affecting men and women equally. So, walang pinipili. Pwedeng babae, pwedeng lalaki yung magkaroon ng pheochromocytoma. Diba? So, ito po yung dito siya nagsisimula. Dito yung sa top na yan nagkakaroon ng bukol din sa patient natin. So, ano ba yung manifestation na makikita natin sa patient na mayroong pheochromocytoma? So, clinical manifestation, there are a triad symptoms. Ibig sabihin, tatlo yan sabay lalabas. Patient have headache, diaphoresis, and palpitation. Diba? Kung maaalala nyo, kanina diba sinabi ko, ano daw ba yung function ng adrenal glands natin? Diba? So, sa epinephrine, tsaka sa norepinephrine, diba?
So, sa metabolism. So, kaya nagkakaroon ng headache, nagkakaroon ng diabetes, and nagkakaroon ng palpitation. So, increase yung heart rate ni patient. Also, the blood pressure could be affected. So, patient may have hypertension. Diba? There is a tremor. So, nanginginig, kakaroon ng involuntary movement yung patient natin. Headache, flushing, and anxiety. And mataas yung glucose level ni patient. Meron siyang hyperglycemia. So, how will we diagnose yung patient na merong pheochromocytoma? Sabi natin, measurement of urine and plasma level of catecholamines and metanephrine. So, ibig sabihin, i-check yung urine ni patient kung merong presence ng mga catecholamines na yan. Also, yung plasma, ibig sabihin yung blood ni patient, i-check kung increase ba yung level ng catecholamines dun sa blood ni patient. Okay? We can also do imaging studies to check yung o to see yung tumor, gano'n na ba kalaki yung tumor, how is it affecting yung adrenal glands ni patient. Diba? Imaging studies like CT scan, MRI, diba? Ultrasound, or 131 meta iodobenzoate or zinc therapy. So, ibig sabihin, titingnan yung mismong placement, titingnan pati yung flow dun sa mismong adrenals ni patient. Diba? So, anong gagawin niyo para gamutin yung patient na may merong pheochromocytoma? So, the first management is syempre, tanggalin yung tumor via adrenalectomy. Removal of the tumor dun sa adrenal glands. Diba? So, ano ba daw? Bibigyan daw ng alpha and beta blockers. Diba? Alpha blockers, diba? Yung alpha, tsaka alpha cells natin, B cells. Diba? Kasi diba tumataas yung BP ni patient, tumataas din yung glucose ni patient. Diba? Sabi natin, yung alpha is, ano daw yung alpha cells is responsible for, ano ba yan? Insulin or, ano tawag dito? Ano nga tawag dito? Increase ng glucose. Diba? So, ba-block para bumaba yung glucose ni patient. So, beta blockers naman para ma-manage yung hypertension ni patient natin. And in some cases, if they found out that the tumor is malignant or cancerous, we can do chemotherapy or radiation therapy. So, yan yung mga ginagawa for malignant tumors dun sa mismo patient natin. Okay, sabi natin, radiation therapy, avoid daw yung mga caffeine, mga pagkain na merong caffeine. Bakit? Kasi 'di ba, yung caffeine lalong nag-i-stimulate. 'Di ba increase na nga dito yung stimulus kay patient because of the tumor. So kaya dapat bawal sa kanya yung may mga caffeine, hot and spicy foods. Also, those foods who have tyramine. 'Di ba? Yan yung mga bawal kay patient. Okay? We can administer corticosteroids after surgery. Bakit? 'Di ba sabi natin, your adrenals, specifically your adrenal cortex, 'di ba siya yung nagpo-produce ng mga corticosteroids sa katawan natin. So kailangan i-replace. So that's why binibigyan po ng corticosteroids bukod sa inflammation, so binibigyan siya as replacement kasi 'di ba tinanggal na yung adrenals ni patient. So para magkaroon pa rin ng corticosteroids si patient natin. Alright, 'di ba basic lang yung management, tama? Susundan? Malinaw. May question? May kasama pa ako? Meron pa naman. Okay. So, what will be our nursing management? So, sabi natin, monitor yung ECG ni patient. Bakit? Kasi pwede magkaroon ng arrhythmias. Di ba? Merong problem with the heart rate. Di ba? Increase yung heart rate ni patient. Di ba? The fluid and electrolytes. So, we need to check yung balance or yung homeostasis. If patient is have enough fluids or umataas ba yung mga electrolytes niya o bumababa yung electrolytes ni patient. Diba? Kasama yun sa kinokontrol kasi ng adrenal glands natin. Diba? Blood glucose. Diba? So, kailangan sinecheck daw yung blood glucose ni patient kasi baka biglang nagsushoot up na in arterial pressure or the blood pressure of your patient.
Okay? Educate patient about the purpose of corticosteroids. Ano nga ba yung purpose ng corticosteroids? Ano ba yung ginagawa niyan? Diba? Diba din sinabi kanina, ano yung mga purpose niya? And tandaan, if your patient is receiving corticosteroids, ano daw yung iwa-watch out? Or ano yung ipe-prevent natin? So, we need to prevent yung infection. Kasi prone sa infection yung patient kapag may corticosteroids. So, bumaba yung immune system nila. Okay, so teach patient and family how to measure patient's blood pressure. So, tuturuan mag-BP yung pasyente. So, nowadays, madali na lang naman. Diba? Turuan. Kasi ngayon, diba, there's a lot of, digital na BP apparatus. Kaya pwedeng, yun na lang ituro sa kanila. So, ang ituturo natin, ang mahalaga dyan is how, or ano ba yung proper placement, diba, nung BP cuff. Diba, gaano ba kahigpit yung pagkakabit ng BP cuff? Marunong naman siguro po kayo nun, tama ba? Marunong? Kasi kung di marunong, balik natin sa first year. Turuan ulit sa fundamentals saka sa health assessment natin. Okay? Sige. And give encouragement and support. So, lagi naman, sa lahat naman ng cases, lalo yan, kung tinanggalan ng adrenal. So, syempre, emotionally, and nag-iisip patient, ano ba yung mangyayari sa akin kapag wala na yung adrenals ko? Diba? So, kaya mahalaga na ine-explain natin kay patient yung nangyayari sa kanya. Alright, meron po bang question? Meron po bang question? Wala? Malinaw? Yes po. Alright, thank you. So, let's now move with another problem. So, ito naman yung problem with our what we call Cushing syndrome. Ano naman yung Cushing syndrome? Sabi natin, Cushing syndrome is result from excessive rather than deficit of adrenocortical activity. Sabihin, increase or over-secretion of your glucocorticoids, ng androgens, ng mineralocorticoids sa adrenal cortex ni patient. Diba? Or, pwede rin due to use of corticosteroid medication, na sobrahan sa paggamit ng corticosteroids. Diba sabi natin, diba yung corticosteroids, it should be, monitored habang ginagamit. Also, diba sabi natin, kailangan gradual din yung pagtatanggal or bago i-stop yung corticosteroid medication kay patient. Or pwedeng may tumor dun sa pituitary gland, which is, di ba sabi natin, your pituitary gland is the master gland. Di ba lahat ng glands is nakakonect sa kanya. So, ibig sabihin, nagsisignal siya na mag-release ng madaming androgen ng tsaka glucocorticoid adrenal glands natin. So, pwede yun yung mga cause. Okay? So, ano ngayon yung makikita natin kay patient? Diba sabi natin, increase yung androgen. So, patient have buffalo hump. So, parang merong nakaumbok dun sa likod ni patient. Hindi pa naman siya totally kuba, pero merong additional na parang laman or parang may build up dun sa ng taba dun sa likod ni patient. Diba? Ano pa daw? Thin extremities. So, malaki yung katawan ni patient, pero yung mga legs niya tsaka arms niya manipis or maliliit. Diba? Skin is thin, fragile, easily traumatized. So, ibig sabihin, maninipis. Kaya, konting bangga lang kay patient, meron ng pasa. Tapos madali, kamutin mo lang ganyan, meron ng guhit-guhit, madali magkaroon ng mga stretch mark yung patient natin. Okay, ano pa? So, sabi natin, kung babae, di ba, affected din yung mood. Or kahit sa lalaki, apektado din yung mood ni patient. So, nagkakaroon ng mood disorders. Di ba? There is weakness and fatigue. Also, the hair is nawawala or numinipis yung buhok ng pasyente natin. Ano pa daw? Etong kanina, yung malalaki, ito yung clinical, mas classic na makikita kay patient. Pero pwede pa rin po ito. Di ba? Ano pa daw? Moon face. Bilugan yung muka ni pasyente.
Diba? Tapos mapula-pula yung cheeks niya. Diba? Ano pa daw? Nagkakaroon ng hirsutism or excessive hair growth. So, mga babae, may balbas, may bigote yung babae. Diba? Numinipis yung buhok sa ulo, pero nagkakaroon naman ng bigote or balbas yung mga babae. Diba? Because of increase in androgen. Diba? So, sabi nga, behind the neck, o nagkakaroon ng buffalo hump. Ano pa daw? Immunosuppression, so madali siyang magkasakit. And ano daw? Yung hypertension, tumataas yung BP. Osteoporosis, kasi hindi na-absorb nung katawan niya or hindi agad-agad na-absorb nung katawan ni patient or nung bone ni patient yung calcium. Okay? Adrenal hyperplasia. Diba? Yung adrenal secretion affected din. Abdominal weight gain. So, lumalaki yun siya ni patient. Maraming stretch marks. Diba? Mga skin ulcer. May mga sugat-sugat si patient. Or, yung muscle loss. Pero nga, di ba kaya sabi natin kanina, thin yung extremities niya. So, ibig sabihin, nagsishrink yung muscle niya. Luminipis. Diba? And, ano pa daw, madali nga pong mapasa-pasa. And sa babae, nagkakaroon ng amenorrhea. Anong amenorrhea? Absence of menstruation. So, yan yung mga features o makikita natin kay patient na merong Cushing syndrome. So, ano naman yung management natin kay patient? So, ano daw yun? First, management, diagnostics, So, low-dose overnight dexamethasone test. So, ano gagawin? Si patient ay bibigyan ng 1 mg of dexamethasone at 11 p.m. And then, kukunan siya ng blood sample sa 8 a.m. to the following morning to test yung cortisol level ni patient. So, titingnan kung tumataas, magno-normalize o bababa yung sugar ni patient or yung cortisol level ni patient. Kasi di ba yung DEXA, i-stimulate niya yan. So, yun yung titingnan. Also, there will be 24-hour urine-free cortisol. So, ibig sabihin, magko-collect ka ng 24-hour urine ni patient. Diba? Paano nga daw po mag-collect? Marunong na mag-collect ng 24-hour urine. Diba? Kukuha ka sa isang clean or sterile container. Doon i-store yung urine ni patient for 24 hours. So, i-re-rep para hindi mapanis. And then, i-check yung cortisol level dun sa ihi ng patient natin. Okay? We can also do CT scan, ultrasound, MRI to check baka may problem kasi dun sa baka may problem dun sa adrenals or dun sa pituitary gland ni patient natin. Kung mayroon bang bukol, diba, yun yung i-check. So, kung may bukol, tatanggalin po yung bukol. So, kung nasaan yung bukol, kung nasa adrenal or nasa pituitary gland. So, pag sa pituitary gland, anong procedure? Transpinoidal hypophysectomy. Pag nandun sa adrenals, so adrenalectomy yung procedure kay patient. Okay? So, post-operatively, temporary hydrocortisone administration. So, temporary lang. I-replace lang hanggang mag-normalize na ulit yung patient. Tapos, gradually, i-decrease hanggang matanggal yung hydrocortisone kay patient. Okay? Radiation therapy can also be done, diba? Or adrenal enzyme inhibitor. So, bibigyan siya para mag-regulate yung pag-release ng mga hormones or yung mga adrenal hormones natin. Okay? So, ano daw nga ba nursing management? So, patient is at decreased risk for injury. Kailangan mapababa natin kasi at risk sila. Infection, di ba? Prone sa infection yung patient natin. So, importante dyan, reverse isolation, proper hand washing. Courage, rest, and activity. Di ba? May fatigue si patient. Promote skin integrity. So, ano daw? Skin care. Kasi di ba nga, nagpapasa-pasa, nagsusugat yung patient natin. Improve body image. Kasi di ba ano itsura nila? Imagine mo, babae, bilugan yung mukha, malaki yung katawan, may bigote. Di ba? So, teach patient on self-care, on how he or she will manage. Di ba? So, syempre, kailangan maayos pa rin yung itsura ng patient natin.
Alright? May question po ba sa Cushing syndrome? Wala? Are we all good? All good. Sige. So, next naman is yung kabaliktaran naman ng Cushing syndrome. So, ito naman yung tinatawag natin na Addison's disease. So, si Addison's disease naman, sabi, the adrenal cortex function is inadequate to meet the patient's need for cortical hormones. Ibig sabihin, kulang naman yung nire-release ni adrenal glands natin. So, dun sa Addison. So, ano mangyayari? Sabi natin, it could be primary adrenal insufficiency. So, Addison's disease, sabi, caused by total or near total destruction of the adrenal glands, resulting in severe deficiency of both cortisol and aldosterone. So, kulang naman. Hindi siya nag-re-release. Ano daw yung cause? Could be gland damage or drug use. So, ibig sabihin, nasira yung adrenal glands or because of yung paggamit ng mga gamot na nakasira din ng gland ni patient. So, ano daw involved dyan? Cortisol and your hormones. Hormones is your aldosterone. That's for primary. Pag secondary naman, secondary adrenal insufficiency due to absence of normal stimulation of the adrenal cortex from lack ng HCTC natin. Diba? So, ibig sabihin, kulang yung nag-stimulate para mag-release, diba, ng hormone si patient. So, cause inhibition of ACTC secretions, diba? So, hormone is your cortisol, diba? So, yun naman yung kulang kay patient, diba? So, ano mo makikita naman kay patient kung kanina mataba yung pasyente? Dahil kabaliktaran, diba, Addison's, payat naman yung patient natin dito. Ano ba daw? Diba, bukod sa payat, may weight loss, may GI disturbance, may weakness. Ano ba daw? Bronze pigmentation of the skin. So, nag-iiba yung kulay niya. Parang nagiging, hindi siya maitim, hindi rin bronze nga, parang tanso yung kulay niya. There will also changes in distribution of hair. Diba, nagkakabigote din yung patient. Okay? Hypoglycemia naman, kasi kanina, hyperglycemia. So, nagkakaroon din po ng postural hypotension. So, pag sudden change of movement, bumabagsak yung BP ni patient. And may weakness. Okay? Pag adrenal crisis, ibig sabihin, wala talaga. Pag adrenal, so, profound fatigue, dehydration, diba, vascular collapse, kaya bumabagsak yung BP ni patient. And the kidney could shut off or magsha-shutdown yung kidney ni patient. So, ano mangyari? Decrease yung sodium, increase yung potassium ni patient. Diba? Ano mangyari kung increase or decrease yung increase yung potassium and decrease yung sodium? Diba? Pag increase yung sodium, ano mangyari? Diba? Yung water, wala na din siya. Kasi diba, kung nasaan yung sodium, doon pupunta yung tubig. Siya yung nag-attract ng water. Diba? Ano pa daw? Increase naman yung potassium. So ano yun? Increase yung neuromuscular excitability or irritability. So ibig sabihin, tumataas yung heart rate ng pasyente kasi mataas yung potassium level ni patient. Okay, so assessment and diagnostics. Sabi natin, increased plasma acetylcholine or ACTH more than 22. Okay, serum cortisol level is lower than the normal, so less than 165 naman siya. And decrease blood glucose or hypoglycemia, decrease yung sodium, increase yung potassium kay patient. And sa CBC, we could see that the patient have leukocytosis or mataas yung WBC ni patient. Okay? So, anong gagawin ngayon natin? So, what will be our management? Sabi natin, we want to restore the blood circulation. Diba? By administering fluids, diba? Corticosteroids as replacement, and kailangan i-monitor mabuti yung vital signs ni patient. So, place patient in recumbent position with legs elevated. So, nakahiga, tapos nakaangat yung legs. Okay? Ano pa daw? Administer IV corticos, hydrocortisone, followed by 5% dextrose in normal saline.
So, di ba, para mag-normalize yung steroid production or corticosteroids ni patient, plus, kaya may 5% dextrose sa normal sa life para din yung sugar ni patient hindi basta-basta bumagsak. Kasi di ba nagkakaroon ng decrease or hypoglycemia si patient. So, vasopressor amines may be required if hypotension persists. Ibig sabihin, kailangan na, kung continuously mababa yung BP ni patient, kailangan pataasin. Mag-constrict dapat yung vessels para tumaas yung blood pressure ng patient natin. So, antibiotics may be administered if there is infection dun sa patient natin or that has precipitated by adrenal crisis. Alright? Oral intake may be initiated as soon as tolerated. Ibig sabihin, kung kaya na uminom, painumin yung pasyente para hindi mawalan, ma-dehydrate yung patient natin. So, if adrenal glands does not gain function, lifelong replacement of corticosteroids and mineral corticoids is required. So, ibig sabihin, if hindi natin nasolusyonan sa management natin, continuously, magiging maintenance na niya yung corticosteroids and mineralocorticoids ni patient. Okay, dietary intake should be supplemented with salt during times of GI losses or of fluids through vomiting and diarrhea. Ibig sabihin, nilalagyan ng additional sodium yung patient. Kasi di ba, nag-hyponatremia yung pasyente. And if continuously bababa yung sodium ni patient, yung potassium tataas din. Kasi di ba inversely proportion silang dalawa. Okay, so nursing management, so assessment focuses on fluid imbalances and stress. So kailangan ma-check, ma-replace yung fluid na nawawala kay patient. Diba? Monitoring and managing Addisonian crisis. Diba? Yung kanina biglang babagsak yung BP, babagsak yung glucose. Diba? Restore the fluid balance or yung homeostasis natin. Improving activity tolerance. Sabi sabihin, gradual yung activity na gagawin ni patient. And teach patient on self-care pa din po. Alright, may question or clarification when it comes to Addison's disease and Cushing. Malinaw po ba tayo sa Addison's and Cushing? Malinaw? Sure. Malinaw. Sige natin. Next is your parathyroid gland disorders. Ano naman yung meron dyan? Sabi natin, parathyroid glands is a 4 small glands embedded in the posterior aspect of your thyroid glands. Diba? Doon siya nakikita sa likod ng thyroid gland natin. May 4 na tuldok dyan. Ayan, yung color yellow. So, yan po yung parathyroid glands natin. Which, the main function is production and secretion of your parathormone, a polypeptide hormone responsible for maintaining the calcium homeostasis. Ibig sabihin, excuse me, the parathyroid gland is responsible para maging balance yung calcium sa katawan natin. Which is, di ba yung calcium, 99% should be in your bone and only 1% should be nasa circulation natin or nasa blood natin. So, ibig sabihin, kapag tumaas yung calcium level, ano daw may kasalanan nun? Yung ating parathormone or yung parathyroid glands natin. So, kaya pag tumataas siya, so increase yung kidney calcium level natin. Okay? So, hyperparathyroidism. So, overproduction of parathyroid hormone by the parathyroid glands characterized by bone decalcification and develop renal calculi or kidney stones containing calcium. So, bakit? Ano yung nangyayari? Di ba sabi natin, pag tumaas yung parathormone, di ba siya yung may responsibility on how to balance the calcium. So, what happened is, because of overproduction of parathormone, nadidemineralize or decalcify yung calcium dun sa bone, hindi na-absorb. So, sumasama siya sa circulation and eventually, it could cause na magkaroon ng kidney stone si patient. Nagpo-form ng stone yung calcium na yan. Diba? So, kasi nga, diba sabi natin, your parathyroid glands will secrete PTH, diba, doon sa kidney, sa bone, para i-absorb nung bone. And dapat 1% lang yun nandun sa
blood vessel or sa circulation natin. Okay, so diagnostics. So 24-hour urine test, parathyroid scan to check kung may bukol ba, bakit ba yan nag-oversecrete. Okay, ultrasound or bone density scan, di ba? Kasi pwedeng nag-osteoporosis ni patient kasi hindi na-absorb ng katawan yung calcium or nung bone yung calcium, nandun lang sa circulation ni patient. So, ano daw makikita kay patient na may hanong hyperparathyroidism? Joint or bone pain. Masakit yung buto niya kasi nga, nare-release yung calcium. Depression, there is muscle weakness, diba? Trouble concentrating, diba? Tiredness, laging pagod. Loss of appetite, there is nausea and vomiting, increased thirst, confusion, and nagko-constipate yung pasyente natin kapag merong hyperparathyroidism. So, what will be the management? So, hydration therapy. So, 2 liters per day of water, diba? O sa wasubay, pwedeng cranberry or ginger ale, o diba, social. Okay, mobility. Encourage patient to walk, use a rocking chair for immobilization or pwede ibang, ano tawag ito? Assistive device. Diba? Using yung walker or cane. Diba? So, diet and medication. So, kailangan i-instruct mabuti kay patient. So, ano nga daw ba yung ating complication? So, there will be a hypercalcemic crisis which the serum calcium level is tumataas. So, more than 15 mg per deciliter. Diba? So, ano mangyayari? Nagkakaroon ng neurologic changes, cardiovascular and renal symptoms si patient which is life-threatening. Diba? Pag mataas yung calcium, increase yung neuromuscular excitability. Diba? So, tumataas siya lahat and pati yung kidney. So, what will be our treatment? So, rehydration with large volume of IV fluid. So, para mabawasan or ano nga tawag dito? Ma-dilute yung calcium dun sa blood ni patient. So, diuretic agents to promote renal excretion and of excess calcium. So, bibigyan ng diuretic para umihi yung patient. Para pag ihi niya, sasama yung calcium dun sa iihi ni patient. So, that's your thiazide or your loop diuretics natin. Okay, phosphate therapy to correct yung hypophosphatemia. Kasi pag tumaas yung calcium, bababa naman si phosphate. So, kaya dapat mabalance natin siya. So, nire-replace din yung phosphate, pinapataas or increase natin sa normal range or normal value. So, decreased serum calcium levels may promote calcium deposition in bone and reducing your gastrointestinal absorption of your calcium. So, paano gagawin para mag-absorb? So, high calcium plus vitamin D. Diba? Kasi nga sabi natin, your vitamin D aids in absorption of your calcium natin. Okay? So, ano daw ba yung sabi natin? High calcium intake inhibits your phosphorus uptake from the patient GUT and a high phosphorus or phosphate intake may decrease the absorption of calcium. Kasi nga, di ba, magkabalik sila conversely, proportion yung relationship nilang dalawa. Okay, so we have primary, secondary, and tertiary. Sabi na, pathology. Sa primary, hyperfunction of parathyroid gland cells due to hyperplasia, adenocarcinoma, or carcinoma. Okay? Ibig sabihin, because merong problem, merong bukol dun sa parathyroid glands ni patient. Okay, ano pa daw? Secondary, physiological stimulation of parathyroid response to hypocalcemia. Or tertiary, following the long-term physiologic stimulation leading to hyperplasia. So, association may be associated with multiple endocrine neoplasia. Pag sa primary, secondary is usually due to chronic renal failure or other diseases or other causes ng vitamin D insufficiency. Kasi di ba sabi natin, si vitamin D ang nag-help para ma-absorb si calcium. Seen in chronic renal failure. So, serum calcium, pag primary high. Pag secondary low or normal. Pag tertiary high. Diba? So, phosphate, low or normal. So, high din sila.
So, management. So, usually daw, if symptomatic, syncal, syncacalcet may be considered if those not fit for surgery. Sabihin, gamot. So, ano yung bibigyan ng gamot? Ayan, yung mga bisphosphonates, di ba, to prevent calcium loss dun sa bone natin. Calcimimetic act like your calcium. Ibig sabihin, para mag-store yung calcium dun sa bone ni patient. So, avoid yung thiazide. So, what we give is, i-avoid sa kanya. So, ano ibibigay sa kanya? Para umihi yung pasyente. So, loop diuretic. Diba? So, sa secondary, treat the underlying cause. So, we can give phosphate boundaries to reduce phosphate in the blood and ergocalcitrol or vitamin D. Diba? For a better absorption of calcium. So, yan po yung mga ginagawa sa kanya. So, basta hindi na surgery, gamot yun po yung gagawin natin. Okay, malinaw po sa hyperparathyroidism. Sir, ano po pinagkaiba niya sa goiter? Si goiter po, the affected is yung thyroid glands. Diba? Yan po yung diniscuss natin last week. Diba sabi natin, yung goiter, yung thyroid glands ang affected. Dito naman yung parathyroid, yung nasa likod ng thyroid glands natin. Diba? So, si thyroid naman, di ba yung thyroid natin, ang trabaho niya is yung metabolism, di ba? Kaya kapag may hyperthyroidism or hypothyroidism, di ba? Sabi natin, pag hyper, di ba? Heat intolerance, payat. Pag hypothyroidism naman, mataba, cold intolerance yung patient natin. Okay, may question pa po? Wala na? Sure? Let's now move with your hypoparathyroidism. So, dito naman, kulang. So, inadequate secretion of parathormone after interruption of the blood supply or surgical removal of parathyroid glands, tissue, during thyroidectomy, parodectomy, or radical neck dissection. So, ibig sabihin, bakit siya bumagsak? Kasi nga, baka natanggal na sa kanya. Diba? So, sabi nga natin, kailangan balance yung calcium and phosphorus ni patient. So, ano daw makita kay patient? So, pag bumababa yung may hypoparathyroidism, so bababa yung calcium naman ni patient. So, patient means parang meron siyang tetany. So, positive si patient sa Trousseau sign. Diba? Sabi, Trousseau sign. So, when carpopedal spasm is induced by occluding the blood flow of the R for 3 minutes with blood pressure cuff. So, ibig sabihin, pag binipi yung pasyente, diba, di-decrease yung blood supply. So, nangyayari dun sa kamay ni patient, tumutupi ito, gumaganon siya. Nagpe-flexion si patient. Diba, naturo ko na yung last sem, tama? Yung Trousseau. So, Chevostek naman, Chevostek or Vostek, sabi kasi daw, it's pronounced as silent C, tsaka dapat Vostek sign. Pero tandaan, C sa cheek. Sabi, when a sharp tapping of the facial nerve just in front of the parotid gland and anterior to the ears causes spasm or twitching of the mouth, nose, and eyes. So, ibig sabihin dito, pag tinap siya dito sa may facial nerve na yan, magsesend kasi ng signal yan. Ngayon, parang kumikindat-kindat yung patient mo kapag tinap mo yan. So, hindi po kayo kinikindatan. Ibig sabihin, mababa yung calcium level ng patient ninyo. Okay, so manifestation, sabi natin, tetany develops at serum level of 5 to 6 mg per deciliter or mas mababa pa na calcium. Okay, sabi natin, general muscle hypertonia with tremor and spasmodic or uncoordinated contraction occurring with or without effort to make voluntary movement. Sabihin, nagkakaroon ng involuntary movement yung patient. Sabihin, bigla gumagalaw. Di ba? Pag na-stimulate, dahil nga, increase yung neuromuscular irritability dun sa muscle ni patient. So, kaya tumataas, mabilis. Nagkakaroon ng
dito, uncontrolled movements yung patient natin. Okay, serum phosphate level is or increase, 'di ba? Sabi natin, 'di ba baliktad. So kanina, nung tumaas yung calcium, yung phosphate ang bumaba. Ngayon dahil bumababa si calcium, si phosphate naman yung tumataas kay patient. So sabi natin, X-ray of bone shows increased density. Calcification is detected on X-ray of the subcutaneous or paraspinal basal ganglia of the brain. So titingnan yung bone density ni patient. Okay, so latent tetany. So patient may have numbness, tingling, and cramps in the extremities. So ibig sabihin, namamanhid na may tumutusok-tusok. Wala ng pakiramdam. Diba? Then, nagkakaroon ng stiffness in the hands and feet. So, naninigas yung mga kamay tsaka paa ni patient. Okay, when it comes to overt tetany naman, bronchospasm, laryngeal spasm, carpopedal spasm, dysphagia, photophobia, cardiac dysrhythmia, and seizure. So, ibig sabihin, pati yung breathing ni patient pwedeng affected. So, kaya sama po sa ina-assess natin is yung lung sound ni patient natin. Okay, so pwede rin yung heart rate, check din po yung photophobia. So, kaya dapat provide yung medyo dim na room kay patient. Okay, ano pa daw? Other symptoms, anxiety, irritable depression, and delirium. So, ECG changes and hypotension may also occur. So, tandaan, meron talagang changes with ECG and because of the imbalance with your electrolytes. Diba? Kasi bumababa yung calcium, tumataas naman yung phosphate ni patient natin. Okay, medical management. So, serum calcium level is raised to 9 to 10 mg per deciliter. When hypocalcemia and tetany occurs after thyroidectomy, IV calcium gluconate is given immediately. So, bibigyan po siya ng calcium gluconate. So, sedatives like phenobarbital may be administered para mag-relax si patient. Parenteral parathormone may be given. So, watching for an allergic reaction and changes in serum calcium. So, check nyo kasi sometimes may mga pasyente na nagkakaroon ng allergic reaction sa parathormone na binibigay kay patient. Okay, neuromuscular irritability is reduced by providing an environment that's free from noise, drafts, bright lights, and sudden movement. Diba? Sabi nga natin, because of decreased calcium, nagkakaroon daw ng neuromuscular irritability. So, hyperactive. So, di ba, kaya ayaw sobrang liwanag, di ba? Ayaw maingay. O, kaya dapat quiet, dim light lang yung ibibigay kay patient natin. Okay, ano pa daw? Tracheostomy or mechanical ventilator and bronchodilating medications may become necessary if the patient develop respiratory distress. Kasi nga, di ba sabi natin, respiration could be affected. So, pwede pong i-intubate yung patient or lagyan ng trach, tas i-hook sa ventilator. Okay, chronic hypoparathyroidism is treated with a patient's high in calcium and low in phosphorus. So, patients should avoid milk products, egg yolk, and spinach naman sa kanya. So, oral calcium tablets and vitamin D preparation and aluminum hydroxide or aluminum carbonate may be given to our patient. So, para mag-normalize o mapabuhan natin yung normal calcium level ni patient. Okay? So, management. So, detecting early signs of hypocalcemia. Diba? Kung meron yung trusu, merong Vostek, diba? Merong sa sign ng mga sign ng tetany, numbness, tingling sensation, seizure, or respiratory difficulties. So, kaya mo huwag nag-vital signs. Kasama pong i-assess yung breath sounds ni patient. Okay? Keep calcium gluconate at bedside. Kasi pag bubagsak, push ng calcium gluconate. So, provide continuous cardiac monitoring and careful assessment. So, kaya yung kadalasan niya hinuok sa cardiac monitor. Para nakita natin is there is ECG changes dun sa patient natin. Okay, teach patient about medication and diet therapy and direct patient to contact physician if symptoms occur. Ibig sabihin, pag lumabas yung patient to bigla,
yung signs na nag-hypocalcemia, inform niya agad si doktor. Or kung punta na agad sa doktor po yung pasyente natin. Alright, may question po ba? May clarification? Are we all clear? Malinaw?